Sa nakaraang episode ay nailigtas ng ating bida ang mga scientist at military at sa di inaasahan ay nabigla si Duanfei sa nalaman niya na isa sa mga scientist ang sikat sa nakaraan niyang buhay, nakasama sa nailigtas niya, na ang nakagawa ng gamot, gamit ang crystal or tinatawag na gene core, para ma-awaken ang mga ordinaryo na tao. Makalipas ang ilang sandali ay nakaalis na sila at nang makarating sila sa ginagawang shelter ay namangha ang ating bida. At nang makababa sa sasakyan ay nagulat ito dahil sa may sumisigaw, na tumabi ito gayong babangga ang minamaniho nitong motor, sa kadahilan ng hindi niya ito makontrol, ngunit hindi ito iniwasan ng ating bida, bagkus ay nakatayo lang ito at hinintay na bumangga sa kanya ang motor, pinigilan niya ito ng isang kamay lamang, sa pagpigil nito sa motor ay tumilapon ang babaeng sakay nito, napatingin ang ating bida sa babaeng tumilapon na nasa itaas pa ito ng ere, at pagbagsak nito ay sinalo ito ng ating bida. At tinanong niya ito kung okay lang ba ito. At dali-dali itong bumaba at humingi ng tawad dahil nahihiya ito sa pagkakabuhat ng ating bida sa kanya. At tugon na sinabi ng ating bida na okay lang iyon. Sabay tinanong din ito ni Xiao Cao kung bakit ito nandito. At nagtataka ang babae na si Ling San dahil, akala nito patay na si Xiao Cao, dahil tinatawagan ito ni Commander Lu, ngunit hindi ito makontak. Kaya akala nito ay namatay ito dahil sa misyon na inutos ni Commander Lu. At bigla itong binitukan ni Xiao Cao sa kadahilan ng hindi nito sinagot ang tinanong nito sa kanya. At sinabi nito habang iniinda ang pagkakabatok ni Xiao Cao sa kanya, na inaatasan ito na mag-antay ng mga survivors na paparating. Sabay inutusan ito ni Xiao Cao na magdala ng isang kawani ng medikal para gamutin si Dajian, at dalhin ang mga scientist sa laboratorio, at sangayon na tugon din ito. Maya-maya ay sinabi ni Xiao Cao sa ating bida na kailangan muna nitong puntahan si Commander Luyang para iulat ang mga nangyari, habang ang ating bida ay kailangan munang dumaan sa pagsusuri para kumpirmahin na wala itong virus, para sa seguridad ng shelter. Pag natapos na ang pagsusuri ay pwede na itong magpahinga, at dagdag pa nito na aayusin muna nito ang pagpupulong nila ni Commander Luyang, sa lalong madaling panahon. At sang-ayon naman na tugon ng ating bida, at dagdag pa nito na pinaalalahanan ang ating bida, na madaming hukbo si Commander Guan dito, kaya kung may sama ito ng loob sa kanya, ay dapat nitong mag-ingat at wag muna ito gumawa ng kalukuhan habang hindi pa nito nakakausap si Commander Luyang. At umalis na ang mga ito, habang ang ating bida ay naiwan dahil kailangan pa nitong dumaan sa pagsusuri. At sa isip-isip ng ating bida, na tama ang mga sinabi ni Xiao Cao rito, na kailangan muna nitong magpigil dahil batid nito na masyadong delikado gayong hindi pa nito nakakausap si Commander Lu. At dagdag pa nito baka alam ni Commander Lu, kung saan ang kanyang kapatid, at ang unang hakbang na kailangan nitong gawin ay makasali muna sa hukbo ni Commander Lu. At tinawag na ni Ling San, ang mga survivors na kaka-rating lang, para ito ay pumila at nang maumpisahan na nila ang pagsusuri, sa kadahilan ng kailangan muna nitong pagdaanan ang mga proseso bago makapasok sa shelter. At narinig ni Ling San, na madami sa mga ito ang nagrereklamo gayong hindi naman daw ito nakagat at bakit daw kailangan pang suriin. At sinabihan ang mga ito na kailangan nilang sundin ang patakaran, at maging responsable dahil para ito sa kaligtasan ng mga tao na nasa loob. At dagdag pa nito na kailangan nilang sagutan ang nilalaman ng form na nasa kanilang kamay. At sa isip-isip ng ating bida, tulad ng inaasahan nito kay Commander Lu, ito ay maingat, hindi tulad noong nakaraan nitong buhay na may isang trahedya na naganap dahil sa hindi pagiging maingat. At naririnig ni Ling San, na madami pa rin ang nagrereklamo sa patakaran ng mga ito, pero wala naman itong magagawa kundi sundin ito. At nagsipila na ang mga ito para suriin. At pinasa na nila ang mga form na sinagutan nila para maumpisahan na ang pagsusuri sa mga ito. Maya-maya ay pinasa na ng ating bida ang form nito, subalit nakilala ito ni Ling Wenwen, nagulat si Ling Wenwen, at hindi ito makapaniwala na nandito na ito sa shelter, napatayo ito sa pagkakaupo sa kadahilan ng nagagalak ito na makita ang ating bida. Subalit nagtataka naman ang ating bida dahil hindi niya ito matindaan, at nagpakilala ulit ito sa kanya, tsaka naman ito naalala ng ating bida. At sinabi nito na hindi ito makapaniwala na naging isang kawani ito ng medikal, at sabay tinanong nito kung saan si Siake, at kinamusta niya ito, ngunit nalulungkot itong tumugon sa ating bida, sa kadahilan ng may dinadalang problema si Siake, kahit gayong naitalaga ito sa mataas na posisyon.
At sabay nagsalita ang isang hangal, dahil napansin nito na tumatagal na sa pag-uusap ang ating bida at si Ling Wenwen. At paalis na ang ating bida dahil ito na ang kasunod na susuriin, pero bago ito umalis ay hinibilin muna nito si Jinbao, at baka matuklasan ng iba na may virus ito, kaya iniwan niya ito kay Ling Wenwen, at tuwang-tuwa si Ling Wenwen kay Jinbao dahil hindi nito inakala na ganito ito kaliit gayong ito yung aso na nagdala sa kanila papunta dito sa shelter. Dagdag na sinabi ng ating bida na wag itong mag-alala kahit isa itong mutated beast ay mabait at masunurin naman ito, kaya wala siyang dapat ikatakot. At hirit na tugon ni Ling Wenwen dito na, mamayang gabi ay magsabay silang mag-dinner kasama si Siake, at siguradong matutuwa iyon pag nakita ang ating bida. At sumang-ayon na umalis ang ating bida. At nang makapasok sa loob ay agad na kinuhanan ng dugo. At nang matapos ay sinabihan si Duanfei na hintayin ang resulta ng kanyang blood test. O maghintay na lang sa lounge at maaari ding pumasok sa refugee. Kung walang problema, sang-ayon na tugon naman ng ating bida. At nang makalabas sa blood test si Duanfei ay may 3 military na nagtatanong na kung sino si Wang Dashuang. Sumagot naman ang isang lalaki na siya si Wang Dashuang. Sambit naman ng military guard ay nahawa ka ng virus, kailangan mong madala sa quarantine area. Napamura naman ang lalaki, sambit pa niya, paano ako nahawa habang hawak-hawak ng 2 military guard. At nagpupumiglas ang lalaki, tugon ng isang military guard, tumahimik ka, ano sa akala mo ito ay market? Kung magpupumilit ka peren na tumanggi, ay pwede ka nang lumabas dito sa shelter. Dagdag pa ng military guard ay ilabas nyo na siya, at di na nakasagot ang lalaki habang bitbit papalabas ang lalaki ay muling sumigaw ang military guard na ang pangalang Duanfei ay pwede nang magpahinga. Dahil kinabukasan ay itatalaga ang ating bida sa construction area ng mga refugee. Maliban sa mga natira o naiwan, kaya agad na nagtaka ang ating bida, at nang makaalis ang lahat ay lumapit ang military guard sa ating bida. Sambit nito, ikaw ba si Duanfei? Sinabi sa amin ni Lieutenant Xiao na ikaw ang mahalagang bisita, kaya naghanda kami ng maayos na pahingahan para sayo, kaya pakiusap sumunod ka sa akin. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na ang ating bida sa kanyang tinutuluyan habang hawak-hawak ang litrato ni Zinyo. Sa kabilang banda, habang nasa loob ng incubator si Zinyo ay sinusuri nila ito. At nagtanong ang isang individual kung ano ang naging resulta sa pagsasaliksik ng mga ito. At tumugon din ang isang maliit na individual na wala sa loob ng katawan nito ang kanilang hinahanap. At dagdag pa nito na hindi pala ito ganon kadaling hanapin.